Mga ka-TH, isipin ninyo ito. Hawak mo na pala ang pinakamalaking diskobre sa buong buhay mo. Pero, tinapon mo lang dahil akala mo ay basura o walang kwentang tanso. Napakasakit niyon, di ba? Pero, alam mo ba na iyan mismo ang pinaka-henyong bitag na ginawa ng mga sinaunang tao para protektahan ang kanilang pinakamahalagang deposito? Akala ng marami kapag sinabing bitag sa paghahanap ng kayamanan ni Yamashita o iba pang sinaunang deposito, ito ay palaging yung mga nakamamatay na lason, gumuho na kuweba o mga sumasabog na bomba na itinanim ng mga sundalong Hapon. Ngunit may isang klase ng trap na hindi pumapatay ng katawan, kundi pumapatay ng utak at pag-asa. Ito ang tinatawag nating double layer trap, isang psychological na panlilin lang kung saan ang mismong ginto ay binalot ng makapal at maduming tanso o plaster para magmukhang walang kwenta sa paningin ng kahit sinong makakakita nito. Sa pagsusuri natin ngayon, hihimayin natin kung paano gumagana ang napakalupit na teknik na ito, paano ito ginamit sa kasaysayan, at paano ito maiuugnay sa mga discovery rito sa ating bansa na madalas nating madaanan ngunit hindi natin napapansin dahil wala tayong milyong-milyong halaga ng mga modernong kagamitan tulad ng mga GPR o mamahaling metal detector. Dito natin mapapatunayan na sa laro ng treasure hunting, ang talas ng mata at lalim ng pagsusuri sa bawat marka ang tunay na sandata ng isang totoong treasure hunter. Upang lubos nating maunawaan ang konseptong ito, kailangan nating bumalik sa panahon ng digmaan at matitinding pananakop. Noong unang panahon, partikular na noong sinalakay ng mga Burmese ang kaharian ng Ayutthaya sa Thailand, may isang napakalaking problema ang mga monghe at mga tagapangalaga ng mga sagradong templo. Paano mo ililigtas ang isang dambuhalang estatwa ng Buddha na gawa sa purong 24 karat na ginto mula sa mga mananakop na handang pumatay at dambungin ang lahat ng makikita nilang ginto? Hindi mo ito basta-basta maibabaon sa lupa ng mabilis dahil sa bigat nito. At hindi mo rin ito maitatago sa gubat ng hindi napapansin ng mga espiya. Dito pumasok ang isang napakatalinong estratehiya ng psychological na digmaan. Sa halip na itago ang estatwa sa ilalim ng lupa, nagpasya silang itago ito sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Binalot nila ang buong purong gintong estatwa ng makapal na layer ng estuko, plaster at tanso. Pagkatapos ay pinintahan ito ng mga simpleng kulay para magmukhang luma, madumi at gawa lamang sa ordinaryong luwad o semento. Noong dumating ang mga mananakop, nilagpasan at binaliwala lamang nila ang estatwa dahil sa kanilang paningin, ito ay isang walang kwentang dekorasyon sa templo na walang halaga kung tutunawin. Ang layunin ng mga gumawa nito ay hindi lamang basta proteksyon. Ito ay upang gawing worthless o walang silbi ang anyo ng ginto sa mata ng kaaway. Ito ay isang napaka-epektibong paraan ng panlilinlang na ginamit din sa iba't ibang anyo ng deposito sa buong Asya. Kabilang na ang mga iniwang deposito ng mga sundalong Hapon dito sa Pilipinas. Ngayon ay paano nga ba idinisenyo ang bitag na ito para lokohin maging ang mga pinakamatalas na magnanakaw?
Ang sikreto ay nasa kapal at kalidad ng panlabas na layer. Hindi lamang ito basta-basta pinahiran ng pintura o manipis na bronze plating. Ang panlabas na shell ay ginawa gamit ang makapal na brass, tanso o plaster na sadyang pinatigas para magmukhang solidong material. Kung ang isang ordinaryong magnanakaw o mananakop ay makakita ng estatwa at maghinala na baka ginto ito sa loob, ang unang gagawin nila ay kaskasin o gasgasan ang ibabaw nito gamit ang patalim. At dito nagagana ang bitag. Dahil makapal ang outer layer, kahit gaano kalalim ang igasgas ng magnanakaw sa ibabaw, ang lalabas at lalabas pa rin ay ang kulay ng tanso o plaster. Dito mawawalan ng interes ang naghahanap. Iisipin nilang, teke pala ito. Akala ko ginto. Ordinaryong tanso lang pala. At dahil dito, iiwanan nila ang estatwa. Ang bitag na ito ay hindi ka sasaktan ng pisikal, ngunit nakuha ka naman sa mental na aspeto. Pinaniwala ka nito sa isang kasinungalingan para kusa mong iwanan ang kayamanan ni Yamashita o ang mga sinaunang deposito. Ang pinakasikat na patunay sa discarding ito ay ang kwento ng Praputa Mahasuwana Patimakon sa Thailand. Sa loob ng daang-daang taon, ang dambuhalang Buddha na ito ay nakalagay lang sa isang simpleng templo at walang sino man ang nag-akalang may ginto sa loob nito. Noong taong 1955, habang inililipat ang estatwa gamit ang mga lubid, aksidente itong nadulas at nahulog sa putikan. Sa lakas ng pagbagsak, narekba at nabasag ang makapal na plaster na nakabalot dito. Sa ilalim ng basag na plaster, lumingat ang nakakasilaw na liwanag ng purong 24 karat na ginto. Doon lamang nalaman ng buong mundo na ang tinuturing nilang ordinaryong estatwa sa loob ng mahabang panahon ay isa palang napakalaking deposito ng purong ginto na tumitimbang ng higit sa 5 tonelada. Marami sa ating mga ka-TH ang nagtatanong, bakit nga ba purong 24 karat ang madalas na itinago sa ilalim ng mga ganitong double layer na bitag? May malaking pagkakaiba ang reaksyon ng purong ginto at tanso kapag nasikatan ng liwanag. Ang tanso, kapag tumagal, ay nagkakaroon ng patina o yung kulay berdeng amag na dulot ng oxygenation. Nawawala ang kislap nito at nagiging mapusyaw. Ngunit ang 24 karat gold ay hindi kailanman mangangalawang o kukupas. Kahit libo-libong taon pa itong mabaon o mabalot ng putik, sa sandaling matanggal ang panlabas na layer nito at matamaan ito ng kahit bahagyang liwanag, magpapakita ito ng kakaibang kislap na hindi kayang gayahin ng kahit anong metal. Para sa mga sinaunang gumawa ng mga depositong ito, ang pagtatago ng ginto sa loob ng isang napakasimpleng anyo ay may malalim ding simbolismo. Ito ay nagpapakita ng prinsipyo na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi agad-agad ibinubunyag sa mata ng publiko. Nangangailangan ito ng tiyaga, tamang kaalaman at malalim na pagsusuri upang makita ang tunay na ningning sa likod ng madilim at magaspang na balat. At ngayon ay iugnay natin ito sa ating sariling karanasan bilang mga treasure hunter dito sa Pilipinas. Marami sa ating mga ka-TH ang walang kakayahan na bumili ng mga mamahaling aparato para mag-scan
sa ilalim ng lupa. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang mga lumang deposito, lalo na ang mga iniwan ng mga sundalong Hapon, ay hindi lamang nakadepende sa kung anong teknolohiya ang mayroon ka. Ang mas mahalaga ay ang iyong kakayahan na magbasa ng mga marka. Sa aking sariling pag-aanalisa at pagbabasa sa mga karanasan, lalong-lalo na ng ating mga kapwa ka-treasure hunter, marami sa mga nahanap na deposito na kayamanan ni Yamashita ay gumamit din ng katulad na sistema ng panlilindang. Halimbawa, may mga pagkakataon na makakahanap ka ng isang sementadong selyo o kaya ay isang tila ordinaryong bato na may kakaibang hugis o marka. Madalas kapag tinamaan ito ng pait o barita at nakitang purong semento o bato lang ang laman sa unang ilang pulgada, sumusuko na agad ang marami. Ang hindi natin alam, iyon pala ay ang outer layer lamang na idinisenyo para protektahan at itago ang totoong deposito na nasa loob o ilalim pa nito. Kaya naman, napakahalaga na kapag kayo ay nag-a-analyze ng isang site, huwag tayong magpadala sa unang tingin lamang. Kung ang isang bato ay may malinaw na marka ng mga sundalong Hapon, tulad ng mga ukit na pagong, tatsulok o mga linya ng direksyon, at sa iyong paghukay ay nakatagpo ka ng isang tila bato na mukhang artipisyal o hinaluan ng semento, huwag mo itong basta-basta itatapon. Suriin mong mabuti ang kapal nito. Baka iyan na ang double layer trap na nagtatago sa matagal mo nang hinahanap na deposito. At sa huli, mga ka-TH, ang kwento ng Golden Buddha at ng double layer trap ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral, hindi lamang sa treasure hunting, kundi pati na rin sa ating buhay. Ang pinakamahalagang bagay ay madalas na nakatago sa ilalim ng mga pinakasimpleng anyo. Ang tunay na kayamanan ay hindi sumisigaw upang mapansin. Madalas ito ay tahimik na naghihintay sa taong may sapat na pasensya, talino at pagpapakumbaba na alamin ang katotohanan sa likod ng panlabas na anyo. Huwag tayong maging padalos-dalos sa ating mga site. Ang bawat marka na ating nakikita ay may kwento at ang bawat semento o tansong ibabaw na ating nararating ay maaaring isang pagsubok lamang sa ating tiyaga. Tatanungin ko kayo, mga ka-TH, kung kayo ay may-ari ng isang dambuhalang deposito noong unang panahon, anong klaseng double layer na panlilinlang ang gagawin mo para hindi ito makuha ng mga magnanakaw o ng mga mananakop? Ibahagi ang inyong mga opinyon at karanasan sa comment section sa ibaba dahil napakahalagang marinig ang inyong mga teorya. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.